dumako ho tayo dito. Nako mga bossing, nako, kapag ka daw po si Inday Sara Duterte, mga kababayan, na-impeach, malakas daw po itong panlaban nila, no? Marcelo Mercado, ciao Boss Mark, Merry Christmas sa lahat watching from Italy. Kapag daw po ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ay na-impeach po, mga kababayan. Siyempre, kapag ka na-impeach ho yun, disqualify na ho yan sa susunod na eleksyon, lalo na sa pagka-presidente. No? Ngayon, may malakas daw po silang panglaban. Walang iba kung hindi po yung nag-number 1 na senador noong 2022. Mga bossing. Pinag-uusapan po dito pagka-presidente, mga kababayan. Malupit. Walang iba kundi si Robin Padilla. O kayo dyan sa comment section, ano masasabi nyo? Pag si Robin Padilla ang inilaban ng mga DDS. Habang hinihintay natin yung mga komento nyo dyan, iaano ko na to. Ipe-play ko ito. Ni Panelo, binanggit niya na if ever na, siyempre sa usaping ito kung talagang tutuluyan, quote-unquote, the word, na makonvict si BP Sara. At sa isang interview po ng kwentong politiko namin kay Attorney Panelo, binanggit niya na if ever na talagang tuluyan si BP Sara, si Senator Robin Padilla would be the best next president daw by 2028. Alam niyo, ang nakikita ko na lang dyan, mga bossing, kaya nasabi nila, no? Lalo na ni Panelo, na puro yabang, no? Kaya na lang po nasasabi nila yan, na, kumbaga, si Robin Padilla, ang kanilang si Rokansaki, shoutout sa iyo, ang kanilang pambato dyan, mga bossing. Bakit ho? Dahil ho, nag-number 1 na senator. Akala ho nila, pagdating po ng 2028, tatalab pa ho sa bawat Pilipino o sa mamamayang Pilipino na bumoto. Isa po ako doon, bumoto kay Robin Padilla. Diyos ko, patawarin niyo po ako, mga kababayang Pilipino, at isa ako sa bumoto dyan. No? Hindi ko alam na puro chicha lang ang gagawin yan. Mga bossing, hindi na ho tatalab. Yung iboboto pa ulit ng mamamayang Pilipino, si Robin Padilla. Lalo na ho, mga kababayan, sa pangpanguluhan na eleksyon. Tingnan nyo naman po ang nangyari. Ilang taon na ho, mga kababayan. Tapos na ang 2 taon, tama ba? Halos 2 taon mahigit na nakaupo. Ano po ang nagawa ni Senador Robin Padilla, mga bossing? Nagpapasa ng bill, merong gustong ipasang bill, anti-dynasty law, anti-dynasty bill. Tapos, makailang linggo lang sinasabi niya okay sa kanya yung 3 Duterte. Siyempre, iisipin ho natin, mga kababayan, si Robin Padilla ba yung mga nagsusulat nito? Si Robin Padilla ba yung mga gumagawa nitong mga bill na ito? Or baka ipinapagawa niya lang? No? Kaya hindi niya alam kung ano yung nakasaad doon. Kaya hindi niya alam kung ano yung mga nasa sa loob noon. Yung pala, pabor siya sa dinastiya. Sabi ni Perry Yusuf Cruz, panay lamon lang ang ginagawa ni Senador Robin Padilla. Tuloy natin tong balita dyan. Sir, hingan lang po namin ngayon ang personal yung reaction sa bagay nito at sa statement na yan. Ano naman po, no? Balik karapatan naman po nila yan kung sino gusto nilang ilaban. Opo. Pero, ano po yan? Di bahala ng taong bayan humusga kung karapat dapat si Robin Padilla magsilbing presidente. Ano na lang po gagawin sa atin yan, mga bossing? Lalo ho tayong pagtatawanan. No? Kung dati nga ho yung naiupo natin ang dating Pangulong Duterte, naging katawa-tawa na ho tayo sa buong mundo, mga kababayan. Isa ako doon sa mga nagsasabi at nagtatanggol. Yung mga tinetegi ng aming Pangulo, yun yung mga tulak, yun yung mga Tas mamukat-mukat mo, malaman-laman mo doon sa mga balita, karamihan pala. Karamihan walang alam tungkol sa droga. Karamihan mga damay lang po, mga bossing.
Oh. Di ba? May isa pang gustong palitan na batas to. Yun daw pong sa pag-aano, um, pag-audit. Tapos nakita natin yung mga gustong palitan doon sa pag-audit, mga kababayan, eh, ang nakapaloob pala doon yung bawal na labis-labis ng paggastos, bawal yung sobra-sobra, bawal yung hindi maipaliwanag na paggastos. Kumbaga, gusto niyang palitan dahil lang po kay Inday Sara Duterte, mga kababayan, para mailigtas lang si VP Sara. Biruin niyo ho yun. Eh nako, kahit siguro kanino niyo itapat si Robin Padilla, ang mamamayang Pilipino boboto doon sa kabila. Sabi ni Tingting Gatdula, political dynasty din, Boss Mark. Oo, no? Ay naku, kung sa Senado gusto talaga salita paano makipag-usap sa ibang bansa. Oh, correct, no? Botohan ka yan, parang may kuneho ulit. Presidente po ng taong bayan. Apo. Pero ang importante po dito, kailangan mapanagot si Sara Duterte doon sa kanyang mga ginawang mga pagnanakaw. Naku po. Rektahan po yun, ano, mga bossing? Mapanagot si Sara Duterte doon sa kanyang ginawang mga pagnanakaw. Ayon po kay dating Senador Trillanes, mga bossing. Sabi ni Roel Vlog, wow, hello, hindi na nga mananalo. Yan sa pagka-re-elect sa 2028. Pangulo pa kaya? DDS? Kulong nyo na po sila at huwag na iboboto ang mga pro-China. Alam nyo, si Panelo lang naman ho ang naniniwala dun eh. No? Dahil wala na ho silang mailagay. Bunggo, hindi uubra yun. Bato de la Rosa, mas lalong hindi uubra. So siguro, iniisip ho nung kampo nila, si Robin Padilla na lang. Kasi number 1 senator yun. Baka sakali na may himala pa. Baka sakali na maulit yung nangyari doon sa 2022 election na nag-numero 1. Eh ngayon ho, mga bossing, meron na tayong basihan, meron na tayong batayan. Kung sino po o kung iboboto pa ulit si Robin Padilla pag nag-re-elect sa 2028. Kung iboboto pa ba ulit si Robin Padilla sa mas mataas na posisyon sa 2028. Isa lang ho nakikita ko dyan, mga boss. Yung mga bumoto po, lalo na po nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga bumoto po na nakasuporta sa Uniteam, malamang po sa alamang, malabo na pong umulit. Kagaya ko po, hindi na ako ulit dyan. Imposibleng mapaulit mo pa ako dyan. Ano? Napagtatawanan na nga tayo, yung mga bill nga ho, mga kababayan, na mga itinatry niyang ipapasa, puro sablay ho eh. Presidente pa kaya? Malamang ang gawin lang po niyan, mga bossing, mga Duterte pa din po ang magpapatakbo ng Pilipinas. Front lang yung Robin Padilla. Kung manalo. Kung manalo, mga kababayan, uulitin ko, kung manalo, isang malaking question mark ko yun. At isang napakalaking pagsubok po para sa kanila yun. Sabi ni Apolinar Vilma, yes Sir Mark, I agree, wala na si Robin Padilla. Walang nagawa kung di nakikisama sa mga Duterte at Bungo. Correct ho. No? Robin, mapapakamot ka na lang sa ulo eh. Eto ho, mga kababayan, dahil nga po si dating Senador Trillanes na din, ang mga tinatopic natin, nandiyan na po si Janelle Van der Hearst. Shout out sa iyo. Merry Christmas din.